Wala halos si Paco sa Cruz. Ang mga Duterte sa panahon nila ngayon. Pinapersecute nila si Bibi Sara, pinapersecute nila si Pangulong Duterte, pinapersecute nila si Kibuloy. Si Kibuloy, tinulungan ka ni Kibuloy ha. Bubong Marcos ha. Tinulungan siya ni Kibuloy sa SMNA kasi nakakapagsalita ng panahon ng eleksyon. Ngayon si Kibuloy nakakulong. Tinatawag pa niyang bulangang propeta. Nakakadiri itong presidente na to. Kaya naman walang hindi nakapagtataka na ang presidente na to ay pinagtatawanan na lang at hindi na po pinapansin. Naglalakad po siya, wala nang pumapansin sa kanya. Oo, maniwala po kayo sa akin. Wala nang pumapansin sa kanya kasi nga, lahat ng ginagawa niya puro mga kabalintunaan na. Wala na po, tapos na ang buto-buto dito. Ganyan po ang Pangulong iniluklok natin dyan sa Malacanang. Kaya yan, di ba? Ang gaganda na sinasabi niya patungkol sa Pangulong Duterte. Ngayon, kulang na lang talagang kulang na lang. Di po ba? Iba na si Bobong Marcos ngayon. Hindi na siya yung Marcos na binoto ninyo. Hindi na siya yung nangako na ganyan, gano'n. Wala eh. Talagang totoo sinabi ni Tatay Digong sa simula pa lang. Meron tayong bangag na presidente. Ito, pakinggan po ninyo ito mga kareaksyon ha. Maganda to. Sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao, niresbaka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador para makapasok ang kanyang mga iniendorso sa Senado sa halalan 2025. Palinig lang natin ng isang araw. Wala nang pag-asa siguro. Dahil na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagkasunod, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sagot na isang pambato ng dating Pangulo, hindi na... Teka lang. Alam ba ninyo kung lahat ng sasabihin ng Pangulong Duterte ay pinapaniwalaan ninyo? Kapag ba sinabi na bangag ka, sinabi ng Pangulong Duterte na bangag ka, totoo yun? Hindi po ba mga kareaksyon? Lahat po ng sasabihin ng Pangulong Duterte ay naniniwala po itong mga uto-uto na to. Kapag ba sinabi nilang dumudurog ka, Bobong Marcos, totoo yun? Dapat ba kami maniwala doon? Sinabi ng Pangulong Duterte na hindi po ba mga reaksyon? Titira siya ng 15 senador. Naniniwala kayo doon? Hindi kayo marunong magpagbiruan. Dapat seryosohin ang mga sinabi niya. Hanggang ngayon pa, yung mga biro niya ganun, may big deal para sa inyo. Biro lang yun, klaro, biro. Oo, yun. Huwag mo paniwalaan yung biro. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi ito may tuturing na biro at hindi rin katanggap-tanggap. Nagbanta ito sa buhay ng mga senador. Hinimot din ni Representative Zia Alonto Adyong na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang kanyang mga sinabi tulad ng pagsisiyasat nito sa umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa at pinsan si Speaker Martin Romualdez. Kinasyon naman ni Senatorial Candidate Leody de Guzman ang estado ng pag-iisip ng dating Pangulo. Hindi ko ba kung nasisiraan na ng ulo yung Pangulo, dating Pangulong Duterte, dahil kung at... Hoy, gago ka ba? Wala sinasabing nasisira siya ng ulo. Ang tanong namin, gago ka ba? Leody! Leody, nag-almusal ka na, hindi ba? Tawagan mo nga si Bobong Marcos, padala ng almusal ito. Para manahimik na. Ano na pumapasok sa kanyang isip, mga bagay na hindi tanggap ng ating lipunan. Kaya tingin ko, alam na ng mga tao kung anong klaseng presidente siya. Hindi, alam namin kung anong klaseng tao ka, Leody. Nung nakaraan, tumakbo ang pagka-presidente. Marami pa yata boto sa yung barangay tanong sa amin. Pero tumatakbo na naman bilang senador. Hindi po ba mga kareaksyon ng mga ganitong klaseng kandidato? Hindi po ba mga nuisance yung mga yan?
Ay, hindi ka nuisance yun, di. Pakitanggal po yung nuisance sa recording of the legislation. So, alas di kaluan niya. Sinong masisiraan ng bayit? Ang Pangulong Duterte o ikaw? Kailan ka ba nanalo niya, di? Ba't hindi ka manahimik sa bagay? Yung TV Patrol talagang gusto nilang ini-interview mga ganyan. Si Ruby, si Castro, si Manuelita, si Brosas. Di ba mga kareaksyon? Ba't hindi niya interview si Ros Marcoleta? Bukod sa isyu ng banta sa mga senador, unang pinintasan ng Pangulo ang mga pambato ng dating presidente habang ibinida na walang bahay ng mga kandidato ng administrasyon. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Oy, Bobo Maros! Dilim, lagim. Ang talino mo, asa mo na pag-aralan yun? Sino nagturo sa yung rhyme na yun? Dilim, lagim, dilim, lagim. Ano yan? Horror movie? Bobo Maros, horror movie ba yung kinukwento mo? Yung bumalik sa panahon ng dilim, bumalik sa panahon ng lagim. Di ba mga kareaksyon? Ibang klase din to si Bobo Marcos, no? Ang galing niya makata siya sa panahon ng dilim, sa panahon ng lagim. Pero giit ni Guzman, hindi pwede magpalilis ang Pangulo dahil may bahid umano ng anomalya ang 2025 national budget. RG Group. You know, si De Guzman, binabanatan niyang Pangulong Duterte. Pagkatapos ang barata ng Pangulong Duterte, binabanatan si Bobo Marcos. Ano ba talaga, De Guzman? Eh, pag-ibigay nga yung gamot ng taong yan. Painumin niyo ng gamot yan. Gulo-gulo niya eh. Ito po, pakinggan natin to. Ito, medyo magandang pakinggan natin to. Ito po, magandang pakinggan. Ha? Pakinggan po ninyo to ha, para magkaroon kayo ng lesson plan. Oy, Bobo Marcos, pakinggan mo to ha. Oo, pakinggan mo to. In the House of Representatives. A fighter, the incorruptible, uncompromising public servant. Ladies and gentlemen, number 38 sa Manila, Senator Luis Rodante Marcoleta! Bago po natin pakinggan si Senator Congressman Rodante Marcoleta, wag na wag po kayong maniniwala sa mga survey ha. Yung mga survey na yan, kabalintunaan yan. Wala man lang sa survey si Congressman Rodante Marcoleta. Ano kayo? Hello? O Congressman, magsalita ka na. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako dahil sa hirap na dinaanan ko sa aking buhay. Nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglili lahat sa suka. Tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilhin natin bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila ano. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. O hindi raw kumakain ng suka. Hindi nyo alam ang pinagdadaanan namin mga suka at tuyo ang ulam. Kahit tayo, nangangabilang natin ng suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay
natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga kapit, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day o 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindihan? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ng Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama. Ang kung nasa Cagayan de Oro kayo, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila yung even if the impeachment complaint kasi handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litigation ng ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaman para sa inyo, para sa katuwiran. Kapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi mo na po hahaba ang aming sasabihin. Nagkakaintindihan naman po. Gusto ko na lang mag-ikwento sa inyo. Nilipita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang inventor. Ang Pilipino pala nakagawa ng karaoke, ng inuyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami na. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala na-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalo-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung kandidatong senador na yun, 65 yata sila lahat. Patadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ang ating bansa. Patadaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Paniwala kayo sa akin, kapag kayo na-invento ng aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon. Ito pong mga kandidato ng PDP lang. Lahat po, very tikim ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. Yung daw aparato na yun ay ginawa sa suka. Dahil pag binaan mo daw si Bongbong Marcos, ay talagang tanso ang lilitaw. Ang galing po talaga ni Congressman Senador Rodante Marcoleta eh. Ang galing niya, di ba? O, pag nga natin. Ano po yung 65 na tumatakbong senador? Paniwala kayo sa akin,
kapag yung na-invento na aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP lang. Lahat po, pero tikim ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. About